Dumoble sa mahigit 8,000 noong 2025 ang bilang ng children in conflict with the law. Yan po yung mga batang nasasangkot sa krimen. May payo naman ng isang psychologist sa mga magulang sa harap ng mga insidente ng bullying, online violence at peer pressure sa mga eskwelahan. Ang Balitang A to Z Special Report ni Kim Salinas. Ngayon ang kabataan ngayon, fearless and very bold sila, aggressive sila. Ito ang obserbasyon ng licensed psychologist na si Dr. Lilian Guy sa mga kabataan kasunod ng mga insidente ng karahasan sa loob ng mga paaralan. Binigyan din ni Education Secretary Sani Angara na marami sa mga kabataan ngayon ang exposed sa online violence habang kulang sa gabay ng mga magulang. Ang pinakamalaking factor, tama, family. Kasi yan ang pinaka-root and basic ng isang tao. Ano ba meron sa family niya? Ano meron sa bahay nila? Ano meron sa environment niya? Ano ang pinanonood niya? Kapag ang bata ay nagiging bully na sa eskwelahan, ito ang payo ng psychologist sa mga magulang. Ang dapat lang talagang gawin, tanggapin. Huwag paluin, huwag bugbugin, alamin, kausapin sila ng masinsinan. Ano ba talaga? Pakinggan natin sila. Alam nyo ba, yung mga bully kadalasan, sila ay biktima sa pamilya nila. Sila ang binubuli, kaya paglabas nila, sila ang nananakit. Kasi nakikita nila sa bahay eh. Nababahala si Lola Gladys sa mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, kaya parati niyang inihahatid ang kanyang apo na grade 9 student sa Batasan National High School. Ganyan bully, sabi ko, pag meron ng ganun sa kanya, kailangan sabihin niya kagad sa akin para at least maagapan agad. Ang estudyanteng si Jan naman, may paraan para hindi maapektuhan ng mga bully sa kanilang eskwelahan. Hindi ko na lang po sila iisipin masyado or hindi ko pa lang po sila parang ini-entertain po or masyadong guguluhin para matapos na rin po. Ang mga kabataang edad 10 hanggang 15 ay madaling maimpluwensyahan at madalas na hindi pa lubos na nauunawaan ang bigat ng kanilang mga aksyon. Kaya ayon kay Dr. Guy, Hindi naman kung gaano kadaming oras meron tayo sa anak natin eh. Ang importante lang naman, maparamdam natin sa anak natin na mahal natin sila. At higit sa lahat, patnubay kailangan. Anak, ano yung pinanonood mo? Sige, sali ako, manood din ako. batay sa pagsusuri ng datos mula sa Juvenile Justice and Welfare Council, tumaas ang bilang ng children in conflict with law sa taong 2025 na umabot ng 8,654 na kaso mula sa 4,383 na kaso noong taong 2024. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.